First Corinthians, we had a one Sunday break at tayo po ay napagpala ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ni Pastor Jonathan Cortez. Ngayong pong linggong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang sere. Our sermon text will be the next following verses from the one that we had 2 Sundays ago, 1 Corinthians chapter 12. At ito po ay mula verse 12 hanggang verse 31. Basahin ko po siya mula sa FSB translation. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat kung paano iisa ang katawan at marami ang mga bahagi at ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman kay Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa iisang katawan, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi, kundi ng marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung ang buong katawan ay mata, saan naroroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroroon ang pangamoy? Inilagay ng Diyos sa mga bahagi ng katawan ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang kagustuhan. At kung ang lahat ay isang bahagi, nasaan pa ang katawan? Maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na tingin natin ay mahihina ay silang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na tingin natin ay walang karangalan ay pinag-uukulan natin ng iba yung karangalan, at ang mga kahiyahiyang bahagi natin ang lalong pinararangalan na hindi naman kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit ang Diyos ang bumuo ng katawan sa paraang nabibigyan ng iba yung kapurihan ang bahaging may kakulangan. Ito'y upang huwag magkaroon ng pagkakahati-hati sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng parehong pagmamalasakit sa isa't isa. Kapag naghihirap ang isang bahagi, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang natutuwa ang mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay bahagi nito. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro, at ng mga himala, at mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga kakayahan sa pamumuno, at iba't ibang uri ng wika. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng himala? Lahat ba'y may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng iba't ibang wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? Ngunit pakamithin ninyo ang mga mas dakilang kaloob, at ngayon ay papakita ko sa inyo ang walang kapantay na daan. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po tayo lahat ay mapagpala ng mga talatang ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let's first ask the Lord for guidance as we journey through the text. Kami po ay nagpapasalamat muli sa aming Panginoon sa iyong katapatan na kami muling pakainin sa aming kaluluwa ng iyong mga salita, na sana dahil ito'y buhay, magsilbi rin talagang buhay sa aming mga buhay as we take this into heart to aming Panginoong Diyos. Nawa po ako'y ingatan mo sa mga pagkakamali upang ang mga minamahal mong tupa ay makinabang ng gusto at makakain ng masustansyang pagkain ng iyong salita na walang bahid. At paalala mo pong patuloy sa akin na ako man po ang mga ngaral ng mga bagay nito, ako din po ay nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot mula po sa aming mga talata. Please, lead us away from any distractions. Help us to focus in your truth, which reveals you and your Son through the help of the Holy Spirit. At muli po naman pakilusin ang iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita po sa amin ang iyong dakilang kalooban. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So a quick recap from what we had 2 Sundays ago para makuha natin in its proper context ang nilalaman po ng ating mga talata ngayon, na sa 1 Corinthians 11 hanggang 1 Corinthians chapter 14 bilang paalala, ang dinadakuan po na paksa ng ating Apostol Pablo is the subject of worship and order of the church. Ano po ba ang inaasahan sa isang iglesia upang ito'y mag-operate sa paraan na according to the revealed truth of the Lord
ay makapag-operate tayo ng may kaayusan. Isinasaalang-alang natin na kung ano man ang sabihin sa atin ng kasulatan, yun lang ang mga isasaalang-alang natin sa pagsamba. At maging pag hindi tayo sumasamba, paano ba natin dapat i-exercise yung ating pong mga kaloob or the gifts of the Spirit na pinagkakaloob sa bawat mananampalataya upang magamit natin sa paglilingkod sa ating Panginoon by way of serving the people in His church. At nung mga nakaraan nating talataan, nung tayo po ay nag-umpisa sa 1 Corinthians 12, we have seen na isa sa mga nagiging problema ng mga mananampalataya po sa Corinto is that they are abusing or not using properly yung mga gifts na ibinigay sa kanila. Kaya po ang nangyayari sa halip na magdulot ng pagkakaisa at pagpapatibay sa iglesia or sa church, yung kanila po mga spiritual gifts na kaloob ng ating Panginoon, ay yung opposite po ang nangyayari. The gifts of the Spirit given to each people of God, instead of being an edifying tool or instrument and a unifying element or instrument to the church, becomes a dividing one. Hindi po yun yung intention ng Panginoon, yung layunin niya, kung bakit binigyan tayo ng mga kaloob. At alam natin, the moment that that gift is revealed unto us, it lets us know as well what role in the church we will play. Kasama po sa order ng ating iglesia at ng iglesia sa iba't ibang dako ng daigdig is we operate and serve based upon the gifting that the Lord has given. Otherwise, pagka atin pong ipinilit na magsilbi tayo sa isang katungkulan na hindi naaayon sa kaloob sa atin, magkukos din po ito ng disorder sa ating pong iglesia, dahil kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, siya rin in-nurture sa atin ng Panginoon upang mas maging kagamit-gamit tayo para sa kanyang kaluwalhatian at sa kapakinabangan ng kanyang iglesia. At nakita natin na isa sa mga pinag-uugatan kung bakit nila tinatrato ng hindi maayos ang kanilang gifts, which turns on na kanilang hindi rin tinatrato yung kanilang kapwa mananampalataya dahil nagpapayabangan sila sa kanilang mga kaloob. Tinatrato nilang inferior yung mga tinatawag nating may mga non-prominent gifts. Dahil yung mga may prominent gifts, iniisip nila that they are being exalted all the more because of their gifting. Mali pong mentality yun. Hindi dapat tayo naglalagay ng tinatawag nating inferiority at superiority sa church just because we have variety of gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang pinag-uugatan po nito ay hindi nila tamang kinikilala kung sino ang Panginoon ng iglesia. Kaya po noon sa 1 Corinthians 12, if we will be going back dun sa mga naunang talata, isa sa mga sinabi na unang kaloob ng Espiritu sa bawat isang mananampalataya ay makilala si Kristo bilang Panginoon. Upang sa ating pag-exercise ng gifts sa church, we exercise our gifts not for the purpose of exalting our positions or our popularity in the church, but rather in order to exalt the Lordship of Christ. At pag ganun po nangyayari, pag ang layunin ng bawat isa, ano man po ang ating kaloob, ay upang itaas ang pagkapanginoon at pagsilbihan si Hesus Kristo, doon po nangyayari yung kaayusan ng iglesia. Our egos are being set aside. Because it's not about us, even in our service, even in our gifting. It's all about our great God and our great Savior, Jesus Christ. At nagpapatuloy po si Pablo, as we look into our text this morning, sa narrative na ito, in order to further correct the division that's happening because of their mistreatment of one another, because of their abuse of their spiritual gifts. At isa sa mga bagay na naisabihin ni Pablo at ipaalala ni Pablo ay ganun pa din. Ang mga kaloob ng Espiritu sa atin ay dapat ginagamit natin para sa ikabubuti ng bawat isa upang mas lalong tumibay ang pagkakaisa sa iglesia. Alam niyo po, isa sa mga laging at risk sa lahat ng panahon sa bawat lokal na iglesia is the church to divide. Lagi natin tatandaan, ang ating Panginoon ay tumawag ng mga makasalanan. That's why the church, sabi ko nga po kahapon sa aking lecture, it's interesting that the word call is exactly or directly tied to the word church. Ang ibig sabihin po ng word na church, hinango sa Griegong lingwahe na ekklesia, kaleo, which means call, ek, which means called out,
yung verb form is ekaleo, called out, the noun form is ecclesia, called out once. And ecclesia, sa Tagalog or sa Spanish is iglesia, which we derive the English term, the church. Tinawag po tayong lahat upang maging isang kawan ng ating Panginoon, hindi upang tayong maghiwa-hiwalay at magsari-sarili. But Satan always attacks the church in a way that it always is at risk of dividing over one another. We have different personalities, I know. And oftentimes, different personalities, had it not been guided by the Holy Spirit of God, would definitely clash amongst each other. Lalo na pag yan binigyan ng iba't ibang kaloob. At ang iba may prominenteng kaloob at ang iba ay wala. We are tempted to have our egos boosted instead of us na pinag-uukulan natin ang ating kaloob ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. That's why the Apostle Paul is saying these things. Na ang bawat kaloob, ang bawat paglilingkod, na galing din naman sa Diyos na ipagnagtitiwala sa atin, ay dapat upang patibayin ng pagkakaisa sa iglesia, regardless of the variety or diversity of our gifts. Ano man po ang pagkakaiba. Ikaw man ay may gift na tinatawag nating prominent or dazzling gifts, ibig sabihin ikaw ay palaging visible. Example po yan, yung mga office bearers, like pastors and deacons, yung mga nagtuturo sa mga bata, yung lagi silang nakapublic. And the others, na hindi naman natin nasabing non-prominent, o na masasabi natin non-prominent, pero hindi ibig sabihin sila yung non-significant, sila po yung nasa household order ng church. At yung iba pa na mga mahalagang paglilingkod na hindi necessarily, bagamat hindi nakikita o hindi laging nasa sa publiko, ngunit napakahalagang bahagi at katungkulan o tungkulin sa iglesia. We unite as a church using our gifts regardless of the diversity of our gifts in our service in the church. Kaya po mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang bawat kaloob at paglilingkod ay para sa kaisahan ng iglesia. Ano man ang pagkakaiba ng kaloob ng Diyos sa bawat isa. Ang bawat kaloob at paglilingkod ay para sa kaisahan ng iglesia. Ano man ang pagkakaiba ng kaloob ng Diyos sa bawat isa. At dalawa pong bagay ang ating tututukan na ating pong makukuha directly from our text this morning. Ang una po, ang paglilingkod ayon sa kaloob para sa kaisahan ng iglesia. Ang paglilingkod ayon sa kaloob para sa kaisahan ng iglesia. At ang ikalawa, ang paglilingkod ayon sa kaloob ng makabuluhan sa iglesia. Ang paglilingkod ayon sa kaloob ng makabuluhan sa iglesia. Dumako po muna tayo dun sa una, ang paglilingkod ayon sa kaloob para sa kaisahan ng iglesia. Alam niyo po, noong si Apostol Pablo ay nagko-continue sa kanyang narrative na ito in 1 Corinthians 12, isa sa mga una niyang ginamit ay yung salitang katawan, body. Now, the intention of the Apostle Paul in using the word body para kanyang gamitin yung illustrative na bagay na ito o na salitang ito upang talagang ipaalala ang necessity of unity o pagkakaisa sa iglesia. Ginagamit na po yung katawan both realistically speaking and illustratively. Bakit po realistically? Kasi kung tutuusin, mayaman ang katotohanan ng kasulatan na nagpapahiwatig o nagsasabi na ang iglesia ay katawan ni Kristo. That's why he's using this illustration not only illustratively but realistically. But on the other hand, tinitake advantage din po ni Apostle Paul na ang kanyang mga kausap na mananampalataya ay mula sa lahi ng Hintil or Gentiles. At ang mga Gentiles, may tinatawag silang Greco-Roman thought or Greco-Roman thinking na kung saan ay ginagamit nila ng malimit na illustration sa kanilang pag-iisip ang katawan ng tao. And in so doing, ito po ang naging narrative ni Apostol Pablo. He first identified the church in order to inform them of the unity that should be practiced by telling them, sabi ni Apostol Pablo in verse 12, sapagkat kung paanong iisa ang katawan at marami ang mga bahagi,
at ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman kay Kristo. Hindi naman natin pwedeng sabihin, ang pagkatinukoy natin ang katawan as an entire body, it is comprised automatically with parts. Eventually, sasabihin ni Pablo illustratively na pwede bang sabihin na isang katawan kung panay mata lang, di ba? Pag panay mata lang, masasabi mo bang isang buong katawan yon? Kung panay tenga lang, hindi natin masasabi na ito'y isang buong katawan. Just as the body is comprised of different parts which makes up that one body, so does the church of the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni John Calvin sa kanyang commentary, kung paanong iisa ang katawan ng tao, bagamat binubuo ito ng maraming bahagi, gayon din ang iglesia na siyang katawan ni Kristo. Iisa ito, bagamat binubuo ng maraming tao. We are the church. One church comprised of numerous people called out by God, redeemed by grace. Redeemed by grace, purchased by the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. At yung lagi ating natandaan, the price that Christ had to pay in order to bring us into one community in part of His body is too much. Infinitely too much. Para sayangin lamang natin ito at tayo maging careless, maging sa paggamit natin ng ating kaloob ng Espiritu just for us to let the church divide easily. Alam niyo po, isa sa mga pinakakamuhi-muhing kasalanan sa ating Panginoon at napakalaking paglapastangan sa kanyang ginawang pagtubos sa atin ay ang hayaan ng iglesyang magkabaha-bahagi. Kaya laging ipinupukpok sa atin, for a lack of a better word, ng kasulatan ng Panginoon na ating panatilihin in Ephesians chapter 4 ang pagkakaisang kaloob sa atin ng banal na Espiritu. In the first place, that unity is something that is also a gift to us. Hindi ito something na inherent sa atin. Kaya may pagkakaisa at nagiging kaisahan sa iglesia, ito'y regalo sa atin ng banal na Espiritu. Kaya nga si Apostol Pablo agad dumako doon. When he was reminding the Corinthian believers that we are one body, that we ought to be united in Christ because we're one body and we are His body, sinabi niya agad, the attribution is in the Holy Spirit of God. Not in ourself or in our ability, in our diplomacy or kung ano paman, but in the Holy Spirit of God, which makes the unity of the church and the church of itself a gift of grace. Biyaya pa rin ito ng ating Panginoong Diyos. Verse 13, sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo saan? Iisang katawan. Only one. Ano man ang lahi, maging Hudyo o Griego, ano man ang estado, alipin man o malaya, na tayong lahat ay pinainom. Ibig sabihin ay biniyayaan lang. Pinananahanan ng isang Espiritu o sa isang Espiritu. The moment that we believe, sabi ni Ephesians 1:13, we are indwelled, sealed by the Holy Spirit. And in so doing, we become part of the invisible church or yung universal church. But also, the Holy Spirit is the one giving us the membership into a local church. Nakikita natin yan in Acts chapter 2. Nung sinabi ni Pedro, talikuran ninyo ang inyong kasalanan at babautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang patawarin kayo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Ang kaloob kong tinutukoy dito ay yung pagiging ushered in sa isang biblical local church. Kasi sa Acts 2:41, after sabihin yung binasa ko lamang from Acts 2:38, kaya't nagpabautismo ang tumanggap sa kanyang sinabi, they were baptized, sa tanong nangyari, at ng araw na iyon, may 3,000 katao ang nadagdag sa mga alagad. Their numbers doon sa local church of Jerusalem had been added. Those who were being saved and proclaiming their salvation through the ordinance of baptism. Pero ito'y kaloob sa atin ng Espiritu. Isipin natin mabuti, hindi ba isang nakasasamang loob na gawain
kapag ka ang isang iniregalo sa iyo ay isa sa basura mo lang. Kung bigyan kayo halimbawa, bigyan ko kayo ng isang regalo at harap-harapan sa akin ay parang isinasa basura nyo lang yung aking regalo sa inyo. Hindi nyo ako masisisi o hindi nyo masisisi kung sino mang tao ang nagbigay. Kung ang kanyang kalooban ay sumama. Alam nyo, pagka ating pinababayaan ng regalo ng banal na Espiritu na bigyan tayo ng pagkakaisa at pakikibahagi sa iglesia, we are grieving the Holy Spirit of God. Kaya nga doon sa konteksto, doon sa Efeso, specifically nung sinabi na kapag ka nagkakaroon ng mga pag-aaway, samaan ng loob, sa pagitan ng dalawang mananampalataya, anong sabi ni Pablo? Do not grieve the Holy Spirit of God. It grieves the Holy Spirit when that unity and that fellowship in the church that He has gifted us is being compromised, is being neglected. At ito'y nasa konteksto, specifically dito, ng exercise ng spiritual gifts. Pansin niyo mabuti kung gaano katindi ang pagpapaalala ni Pablo pagdating sa pagkakaisa ng iglesia. Nasaksihan natin yan in verses 12 hanggang 13. Kasi sinabi ni Pablo, sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi, kundi ng marami. Pagpapahiwatig pa rin ito na dapat tayo ay nagkakaisa bagamat tayo ay marami, sapagkat ang maraming ito ang bumubuo ng iisang katawan. At kung tayo tatanong o lumindag sa verse 20, sinasabi pa rin ni Pablo, marami ang mga bahagi, ngunit ilan? Iisa ang katawan. Sinabi niya sa verse 24, sa ikalawang bahagi, subalit ang Diyos ang bumuo ng katawan sa paraang mabibigyang ibayo. Ang bumubuo ng katawan sa paraang mabibigyan ng ibayong kapurihan ang bahaging may kakulangan. Lagi niya sinasabi na ang ating Panginoon ay may isang katawan, kaya tayo ay dapat laging nagtutulungang panatilihin ng pagkakaisang ito. Verse 25, ito'y upang huwag magkaroon ng pagkakahati-hati sa katawan. Kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng parehong pagmamalasakit sa isa't isa. May isang preventive at isang dapat na progressive para mapanatili ang pagkakaisa. Ano yun? Huwag tayong magkaroon ng pagkakahati-hati. We prevent to have that. But there's something that dapat maging progressive upang ma-prevent yung pagkakahati-hati. Ano yun? Tayong magkaroon ng parehong pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi pagmamataas sa kung ano ang kaloob, kundi paggamit sa ating kaloob, ano man ito, upang magpahayag ng pagmamalasakit. To care for each and every one that we are with in Christ's church. Not our church, Christ's church. Kaya nga, using pa rin the illustration of the body. At ito isa sa mga bagay na talaga nakakatuwa kay Pablo. The wisdom that the Holy Spirit imparted to Paul is so amazing. Sabi ni Pablo, kapag naghihirap ang isang bahagi, which is a reality in the body, kapag naghihirap ang isang bahagi, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi pinararangalan, sama-samang natutuwa ang mga bahagi. Alam niyo po kahapon, hindi lang po ako nakadalot, I have to attend to doon sa Theotalk San Pablo. Pero pare-parehas po nating alam na nagkaroon po ng dental drive or dental activity dito kahapon. Alam niyo po, ito po ay alam ng lahat ng tao halos na kapag ka ang ngipin ng sumakit, parang binabayo ang buong mong katawan. Tama po ba? Naranasan niyo na ba yan, sumakit ang ngipin niyo? Ang saklap, no? Ngipin ng masakit, parang pati buhok mo ay masakit. Parang pati yung mga bahagi ng katawan na hindi dapat nananakit, ang iyong kuko parang nananakit na din. Hirap na hirap tayo mag-operate pag sumakit ang ngipin. At totoo din naman to kahit sa ibang bahagi ng katawan. Pag sumakit ang ulo, lalo na kung migraine intensity yan, parang hindi na rin functional ang buo mong katawan. Because even if one part is hurting, the entire body is affected.
Pero ganun din sa iglesia, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon. Kapag kami miyembro o mga miyembro na dumaranas ng mga pasakit o paghihirap, ito ay ramdam ng buong iglesia. Dahil tayo isang katawan. Sa Ephesians 4, no, sinasabi, specifically in verses 1 to 7, na dapat po natin panatilihin. Ang una sinabi ni Pablo doon sa verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo mamuhay ng naayon. Ito na naman yung calling. Naayon sa pagkatawag sa inyo. Kaya ang tawag sa atin is church, the called out ones. Mamuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin. Ang una niyang ipinaalala ay ang pagpapanatili ng pagkakaisa. At napakarami ng dahilan kung bakit dapat natin panatilihin ang pagkakaisa. Ito'y galing sa Espiritu, sa mga argumento ni Pablo. Tayo ay may isang Diyos sa tatlong persona. Sinabi niya, may isang Ama, may isang Anak o Panginoon, may isang Espiritu. Tayo ay may isang bautismo. May isa tayong pananampalataya. Bagamat marami tayong, we share those ones. Kaya isa sa mga paalala ni Pablo din sa talatang yun, Ephesians 4, taglay ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtatyaga at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapag naghihirap ang isang bahagi, lahat ay naghihirap. Romans 12:15, sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya, makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga umiiyak. Hindi ibig sabihin noon na pag tumawa sila, tatawa ka din. O di kaya pag may umiiyak, necessarily kailangan mo rin umiyak. It can be. Kasi oftentimes, pagka tayo we exercise biblical empathy and sympathy, oftentimes we also share the emotions being felt. And there's nothing wrong with that. Pero ang ibig po sabihin, may pagluha ka man sa pagluha ng iba, o kung hindi ka man lumuha sa pagluha ng iba, but you necessarily care. Kapag naghihirap ang isang bahagi, lahat ay naghihirap, parang ngipin na sumakit sa isang tao. Pero alam natin, pag ang ngipin naman ay hindi na masakit, ramdam ito ng buong katawan. Kung naghihirap ang bahagi, ang buong katawan sa paghihirap ng isang bahagi, kapag tao ang pinag-uusapan, ganun din. Pag naibsan, ang paghihirap na ito ramdam din ng buong katawan. Kung sa sakit ng ulo sa migraine, ang buong mong katawan ay nakahiga, kahit ulo lang ang masakit. Kapag ka ito'y naibsan at guminhawa, ang buong mong katawan ay nakatindig at muling operational. Nasabi dito, kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang natutuwa ang mga bahagi. Bakit kaya kailangan sabihin ito ni Pablo sa mga ito? Their giftedness, which is a gift from God Himself, is nagpapaangat ng kanilang ego. Instead of them exalting Christ, they are tempted to exalt themselves. Instead of seeing each other in the church or each people in the church as people that they should be serving, they started seeing them as their competition. Kaya pag may pinararangalan, instead of them being joyful to the one who's being appreciated or being honored, they're envious of them. And they're hateful of them. At hindi po dapat ganoon. We are not competitors against each other in the church. At kahit sa ibang local church. Kaya nga, sa totoo lang, hindi rin dapat, halimbawa, naririnig natin ito minsan sa iba, may mga pastor na pinagkukumpetensya nila ang isa't isa. Ay mas mahusay ako, mas malinaw akong mangaral kaysa dito, mas marami akong magagaling na illustration kaysa sa kanya, and that is not supposed to be. We may have different gifts, different intensity of skillfulness and giftedness in every gift, but it doesn't mean that we see each other as competition, but rather we work alongside each other, back to back kung kailangan, face to face pag kailangan nating i-edify ang isa't isa, pero shoulder to shoulder pag tayo ay maglilingkod para po sa ikatatanyag
ng ating Panginoong Jesus at ikatitibay ng kanyang iglesia. That is what we're supposed to be. Kaya sa verse 27, makikita natin, kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. Unity is always being encouraged, even in the exercise of our gifts in service to the Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:11, kaya nga, at dito ko po kinukuha ang aking hamon, kinuha ko na rin po mismo sa kasulatan. 1 Thessalonians 5:11, kaya nga patatagin ninyo at palakasin ng loob ng bawat isa tulad ng ginagawa na ninyo. Ating ipagpatuloy itong endeavor na ito. Ating bigyang pansin palagi na dapat ang iglesia ay nananatiling nagkakaisa kay Kristo. At tayo ay sama-sama na nagpapaalalahanan sa isa't isa at balikatan shoulder to shoulder na naglilingkod para sa katanyagan at sa ikabubuti rin. Katanyagan ng ating Panginoon at ikabubuti ng kanyang iglesia. Kaya dumako po tayo sa ikalawa. Ang paglilingkod ayon sa kaloob ng makabuluhan. Ulitin ko yung salitang yun, ng makabuluhan sa iglesia. Alam nyo, sa ginagawang mishandling po ng mga mananampalataya na Korinto sa kanilang spiritual gifts, because they started seeing each other as competition, may nagaganap po sa kanila na tinatawag sa theology na spiritual elitism. Elite daw sila. So, nangyayari, yung mga may prominent gifts, minamaliit nila yung mga non-prominent people na gifted din naman, at in so doing, itong mga tao na hindi parehas yung gift dun sa mga prominent gifts, they start to see their gifts as pointless. Wala naman pala akong kahalaga. Wala akong pakinabang. At habang sila ay nagkakaroon ng sort of self-pity in themselves, provoked by those who with prominent gifts, ay tinatratong inferior ito mga ito, then they are starting to hate. They are starting to hate those with prominent gifts. So nangyari, itong mga may prominent gifts, hatred din naman para tratuhin nila na inferior itong mga may kakaiba o iba ang kaloob. And so doing, they're provoking their hatred towards them. And without love, kaya yun yung sunod na dadakuha ni Pablo in 1 Corinthians 13. The way of love. Kasi without love, regardless of how gifted everyone is in the church, instead of it producing more love, which unifies, it's gonna produce hatred amongst each other that will further divide. Wrong treatment of their gifts and the diversity of gifts in the church led them to be ungrateful. Hindi tuloy mapagpasalamat sa kanilang kaloob yung iba. They became hateful to each other, and in so doing, they become unuseful. Hindi sila naging kapaki-pakinabang saan? To the cause of the Lord Jesus Christ. Those with non-prominent gifts are starting to not exercise their gifts for the service of Christ because they think they're useless. And those with prominent gifts, though they continued exercising their gifts, but they're not serving Christ, they're serving themselves. In so doing, both of them became useful, or rather unuseful or useless to the cause of Christ. Those with prominent gifts became elitists. Those with non-prominent gifts wallow in self-pity. Those with prominent gifts indulged in self-importance, and those with non-prominent gifts were thought as non-important. Alam niyo, sabi po ni Richard Baxter, and I quote in Tagalog, I quote in English, Christians sin when they despise either their own gifts or those of others. Kasi hindi po dapat ganoon. Halimbawa, kung yung gift sa tingin mo ay non-prominent, ay ako po ay pang ganito lang.
Hindi po kasi ako gifted ng Panginoon para mamuno o kaya magturo. Huwag mong isipin na wala kang silbi. At huwag ka na hindi magiging mapagpasalamat sa iyong kaloob. At huwag mong isipin na wala kang kahalaga o silbi. At dapat hindi iparamdam ng iba na may ibang kaloob kaysa sa kanya na walang halaga itong tao at miyembro na ito. Let it not be. May it not happen. God forbid na mangyari sa atin sa NLRBC na magkaroon tayo ng pangmamaliit sa kaloob ng iba. O di kaya naman masyadong pagmamalaki o pagtataas sa kaloob ng iba. May it not happen in NLRBC that we refuse to show appreciation not only to those who are prominent, yung may mga giftedness na prominent, but also to those who have no such gift pero useful. As we shall see in the text, very useful and very important in the church. May we not be non-appreciative. Bakit? Kasi sa nakaraan nating talata, it ended in 1 Corinthians 12:11, ngunit lahat ng ito ay pinakikilos ng isa at parehong espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa liwanag sa espiritu. Una, first argument, our giftedness and service in the church is given by God Himself. So why won't we be thankful? Why won't we be appreciative of such gifts? Sabi nga ni William Perkins, ay quote in Tagalog, bawat kasapi sa iglesia ay may kanya-kanyang tungkulin at walang inilagay doon ng walang kabuluhan. Bakit ko po ipinapaalala ito? Kasi po nakalagay sa teksto. Tingnan niyo po ang saloobin ng mga taga-Korinto na nakakaranas ng mga bagay na ito. Verse 15, sabi ni Pablo. At ito po ay sinasabi ni Pablo sapagkat ito ay ang nagiging saloobin ng mga taga-Korinto ng panahon ko. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan. First rhetorical question, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kita niyo yung mga nangyayaring ganito? Kasi hindi naman ako kagaya niya. Hindi ako bahagi ng katawan. I'm pointless. I'm useless. What's the point of me being here anyway? At kung sasabihin ng tenga sapagkat hindi ako mata, kita nyo? Instead of them appreciating what they have, they're looking at what somebody else is gifted with. Because they think and starting to think that they are pointless because they're not like them. Sapagkat hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan, hindi na nga ba ako, o hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kaya sabi ni Pablo, bilang counter-rhetoric, kung ang buong katawan ng mata, saan naroon ng pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroon ng pangamoy? Pero ang sinabi niya, in order to address this further, hindi niya idinerekta sa bawat tao, hindi niya idinerekta sa kanyang sarili, idinerekta niya sa Diyos. Alalahanin niyo, sinasabi ni Pablo sa kanila, sa halip na hindi kayo maging napagpasalamat at isipin niyong walang importansya ang inyong gifts sa church, ang Diyos ang naglagay niyan. That is that preventive thing that one should always consider. When we're tempted to think that our gifts are useless, think of the one who gave it to you first. Inilagay ng Diyos ang mga bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang kagustuhan. At dahil ang ating Diyos ay perpekto sa karunungan at banal, mabuti at walang gagawing masama. Hindi lang niya basta kagustuhan. Pag sinabing kagustuhan, para hindi kasi gusto niya to kaya binigyan niya ako ng regalo na hindi naman kagamit niya. Hindi ganon. Pag ang Panginoon gumawa ayon sa kanyang kagustuhan, ito'y ayon pa rin sa iba pa niyang mga katangian. God does not will something or do something out of His pleasure without a reasonable purpose. And that purpose is always eternal in its nature. Hindi lang basta temporal. And it is also good and perfect in its nature.
Kaya bigla sinabi ni Pablo, tumingin ka sa nagbigay at alalahanin mo. Kung lahat kayo ay mata, lahat kayo ay bibig. Kung ang lahat ay isang bahagi, nasan pa ang katawan? Do you think ang isang, which is hindi naman natin masasabing katawan, do you think if there's a creature na puro kamay, would that creature be useful? Diba? Una, paano mo malalaman kung anong hawakan mo? Wala kang mata para makita. Paano ka kakausapin? Wala kang tenga. And how would you communicate? Ay, sign language po. Paano man natututo ng sign language yan? Eh, wala nga siyang mata to learn. Nor to hear what each signs would mean. Yun yung sinasabi ni Pablo, think thoroughly these things. Kaya nga, isa pa, no one is independent of each other. Bigyan ko kayo ng example. Kung wari ako ay may gift of preaching and teaching at kailangan kong mangaral sa isang lugar, kung wala ang mga may kaloob ng Diyos na kagaya ni Jones, for example, o kagaya ni Ben na maaaring humalili sa aking pagkawala dito, ay hindi magiging kagamit-gamit kung ano man ang aking kaloob. Diba, it doesn't matter if our gifts are prominent or non-prominent, no one is independent of each other in the church. Walang kakain pagka, walang may gift of household management. Walang magiging kayusan kung walang may gift of administration. Walang magiging pondo kung walang may gift of generosity. Di ba yun yung mga gifts na pinakita rin ni Pablo sa Romans chapter 12? Walang maaayos kung walang may gift of counseling. Yun yung mga bagay na kailangan natin alalahanin. Kung ang regular mong gawain ay mag-arrange ng upuan kada linggo, tandaan mong walang magiging kaayusan at uupuan ng mga sasamba kung walang gift na ganoon. Hindi yun simple lang. Diba? The order in the church is grounded on, yes, the Lord, but in accordance to the gift the Lord is giving to each and every one. Yun po ang ating laging tatandaan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip ng mga bahagi ng katawan na tingin natin ay mahihina, ay silang kailangan. Kaya wala dapat pagmamaliit sa kaloob ng bawat isa. Ang mga bahagi ng katawan na tingin natin ay walang karangalan na dapat pinagkukunan natin ng iba yung karangalan. We take the time to appreciate them. At sabi dito at ang mga kahiyahiyang bahagi natin, yung kahiyahiyang bahagi dito, hindi ibig sabihin may kahiyahiya, hindi kasi may peklat yung hindi ganon. Ang context dito ng salitang kahiyahiya, yung mga bahagi ng katawan nating tinatakloban ng damit. Tama ba? Yung alam natin na hindi dapat exposed. Alam niyo na ibig sabihin, hindi ko na-elaborate kung bakit. Pero even if they're covered, meaning hindi sila visible palagi, hindi sila nakikita, are those important parts of the body still? The answer is yes. Hindi lang mukha ang mahalagang bahagi, hindi lang ulo, hindi lang yung mga kamay na nakikita. Pero kung ano man yung taklob ng damit as an illustration, yung mga hindi nakikitang bahagi ng katawan, it doesn't lessen their importance and their necessity for the whole body to function. Yung sinasabi sa atin dito ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, at ang mga kayayang bahagi natin ang lalong pinararangalan, those na hindi nakikita. Na hindi naman kailangan ng mga bahagi natin higit na magaganda. Subalit ang Diyos, ulit, ang bumubuo ng katawan sa paraang mabibigyan. Kita nyo, dahil ang Diyos ang gumawa ng buong katawan o bumubuo ng katawan, at ito'y binubuo niya sa parang mabibigyan ng iba yung kapurihan ang bahaging may kakulangan. Mapupunan. Dahil walang bahagi na stand-alone, i-design ng Panginoon ng church so that we would be complementary
to each other. Not independent of each other, but complementary to each other. Upang wag magkaroon ng pagkakahati-hati sa katawan. Kaya bilanggit na natin ito kanina, magkaroon ng pare-parehong pagmamalasakit. Kaya nga sa tuwing tayo natutukso, at ito'y malimit nangyayari, na maghangad ng kaloob ng iba, and it will in turn would turn our hearts to be unappreciative at ayaw nating i-exercise kung ano yung ating kaloob. Sabi nga ni John Owen sa kanyang aklat na Spiritual Gifts, walang taong pinagkalooban ng kaloob para sa kanyang sarili lamang. Siya ay ginawang katiwala ng biyaya ng Diyos para sa kapakinabangan ng buong katawan. At sabi nga ni Stephen Charnock, hindi ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kaloob sa isang tao upang hindi magbunga ng kayabangan. Ni hindi rin niya ibinibigay ang mga magkakaparehong kaloob sa lahat upang hindi naman mauwi saan? Sa katamaran. Isipin niyo kung may isang tao na taglay niya lahat ng regalo ng Diyos. Siya ay mangangaral na lupit pang magluto, ang lupit pang mag-administration, ang lupit pang mag-counseling, kumbaga para siyang, kung familiar ka sa Naruto, para siyang si Kakashi. Lahat na ng teknik na sa kanya halos. Ito yung mauuwi sa pagmamataas. Kasi hindi ko kayo kailangan. I have everything in order for the church to operate. Pero hindi rin binibigay ng Diyos sa lahat ang pare-parehas na kaloob. Kasi pag ganoon, yung mga walang kaloob na ganoon ay hindi na maglilingkod. Ay ito na lang mga ito kasi sila ang meron nito. Marunong ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. At dahil marunong ang Diyos at mabuti ang kanyang layunin, ano man ang ibigay sa atin at ibigay sa iba, salit na tayo magkaroon ng kaisipan upang magkumparahan sa isa't isa o mainggit sa kaloob ng isa o kaya mang maliit sa iba, igugol natin ang bawat nating lakas, atensyon at oras upang magkatulong-tulungan tayo sa paglilingkod kay Kristo at tumibay ang iglesia. Kaya nga sa pahuli itong sabi ni Pablo, ang Diyos ang naglagay sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro at ng mga himala at mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga kayan sa pamumuno at iba't ibang uri ng wika. Tapos sinundan niya na rhetorical questions na naman. Lahat ba yung mga apostol? Lahat ba yung mga propeta? Lahat ba yung mga guro? Pansinin niyo, ang binabanggit dito yung mga tinatawag nating dazzling gifts. Kasi ito lang ang hinahangad ng lahat. At ayaw nila yung kanilang gifts kahit sila na may gifted sa ibang larangan. Lahat ba yung mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba yung mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba yung nagsasalita ng iba't ibang wika? Lahat ba yung nagpapaliwanag? Diba kakaiba yung church kapag lahat ng membro niya mangangaral? Kakaibang church kung lahat ng membro niya ay pang song leader. Kakaibang church pag lahat ng kanyang membro ay puro may gift of administration. Sino ang gagawa at sino ang mamumuno at magmamando? Di lahat sila gusto nila magmando. Kakaibang church pagka iisa ang kaloob ng bawat isa. Sila ang hinahangad nila puro prominent gifts. Ano sabi ng Panginoon? Ang hangarin nyo, pakamithiin ninyo. This is whatever gifts you have in context of that. Ngunit pakamithiin ninyo ang mga mas dakilang kaloob. So ko po ipaliwanag yung interpretation nito before we end. Usually, sinasabi nila, ang context ng verse 31, pakamithiin ninyo ang mga mas dakilang kaloob ay pakamithiin yung mga gift of preaching. Baka narinig nyo na yung gano'n. Hindi po obra yung ganong interpretation kasi yun na nga sinabi ni Pablo sa tanong niya. Nakukuha niyo po ba? Lahat ba yung mga guro? Although hindi masamang mithiin yung mga ganon. Pero ano yung context na sinasabi nito? May sinabing kasunod si Pablo at ngayon ipapakita ko sa inyo ang walang kapantay na daan. Tingnan niyo yung ginamit niya dito, mga mas dakilang kaloob. Pag binasa niyo yung 1 Corinthians 13, sa pinakahuling talata, may binanggit siya doong mga dakila. Tatlo ang mananatili. Ang sabi niya nga dito, yung mga propesiya, lilipas yan. Yung mga wika, lilipas yan. Ito yun, no? Lilipas yung mga yan.
Anong sabi ni Pablo na dapat daw pakamitiin na kanyang isusunod sa sunod na mga talataan? Tatlo, faith, hope, and love. And the greatest of these three is is love. Malapit na naman ng February, kalimitan nagagamit yung konteksto ng 1 Corinthians 13 for romantic love. No, ang ibig sabihin ng love doon is in the context of using our gifts for the glory of God and the good of the church. Bakit? Oras sa sila masyado magtiwala sa kanilang kaloob. Their faith is in themselves. Their hope is in themselves. And their love is to themselves. At yung kung meron tayong dapat pakamitiin, kung tutukan man natin ating kaloob, tutukan natin kung paano natin magagamit ito upang makapaglingkod. Pero ang pinakatutukan natin is ano dapat ang daan ng ating paglilingkod. Kaya ang 1 Corinthians 13 is about the way of love, ang daan ng pag-ibig. We serve with whatever gifts we have with the intention to love each other and to love the Lord Jesus Christ. Kaya bilang aplikasyon, kapakumbabaan po para sa mga may prominenteng kaloob, humility for those who have prominent gifts, at kabuluhan para sa may mga typical na kaloob. Hindi walang kabuluhan ng bawat isa. And let me end with this. Alam niyo po ba that the same price that cost your salvation or our salvation is the same price that Christ had to pay to secure your gift and role in the church? Sa madaling salita, ang nais kong sabihin as we close, hindi ibinigay ni Kristo ang buhay niya para iligtas ka't gawing bahagi ng iglesia upang mawalan ka lang ng silbi. Isipin niyo kung gaano ka-ridiculous yun, knowing that who we're talking about here is the God of all wisdom, Jesus Christ. Hindi tayo iniligtas upang mawalan tayo ng silbi. Kaya pag mag-iisip ka, wala akong kabuluhan sa iglesia, baka una, ikaw talaga'y ayaw maglingkod. Ibang usapan din yun. Pero kung ikaw gusto mo maglingkod, pero parang naghahanap ka ng ibang kaloob, tandaan mong mabuti kung ano yung presyong ibinigay ni Kristo, maibigay lang yan sa iyo. Upang magamit natin sa ating pagsisilbi sa Kanya sa ikabubuti ng bawat tao sa Kanyang iglesia. Walang tinubos ang dugo ni Kristo na mawawala ng silbi. May silbi ang bawat isa. And this is not me boosting your ego, just to clarify. But rather, this is me using the word of God to encourage everyone. Appreciate your gifts. Serve with your gifts. In the spirit of love for the glory of Christ. Sana po itong mga bagay na ito na ating tinalakay ngayon ay magdala sa atin ng biyaya at saka po ng kapayapaan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po magpasalamat sa Panginoon sa Kanya naging mensahe sa atin. Aming pong dakila at mabuting Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga bagay na ito na pinaalala mo sa amin. There's so much more that could be said from the text, pero hanggang dito na lang po muna. I hope ito pong aming pinagsalusaluhan ay mag-resonate sa aming buhay. At sana po ito, Panginoon, ay magbago sa aming patuloy ito sa pagiging kawangis ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong anak na si Jesus na iyong pinadala, na kung saan siya pong nagtiyak not only of our salvation but also our giftedness and role in the church. Sana aming kasangkapanin ng ayos, i-appreciate namin ng ayos, at ganun din po, Panginoon, lagi namin alalahanin, ikaw nagbigay and what it cost you to give such role and such gift sa amin. Sana po ang bawat isa sa amin ay mahubog ng mga bagay na ito at magsilbing patuloy na may kagalakan, kapayapaan at pagmamahal sa aming puso. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa pagpapanatili mo ng kayosan dito po sa church. At tulungan niyo po kami alalahanin ng pagkakaisang to as we once again partake in the supper of the Lord. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So tayo po muna. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.